nag-iba na ngayon ang kapaligiran. Nung panahon ni Duterte, ang liit ng democratic space at pakitid na pakitid. At kung di nawala mga Duterte, nawala na yan. Ito'y dictatorial regime na to. Bawal na magsalita, bawal lumabas, bawal mag-organize. Ngayon may espasyo ulit ng pamamahayag, pangarap at panaginip. Kita nyo mga kababayan ko, ibig sabihin, sabi ni Father nung panahon ni Digong, abay papunta na tayo sa isang diktadurya na pamumuno. Pero nung si Pangulong Bongbong ang naupo, abay lumawak ang espasyo, lumawak ang entablado para ipagsigawan, sabihin ang nararamdaman ng bawat mga Pilipino na nais magpahayag ng kanilang hinaing at reklamo sa gobyerno. Tulad ho ng platform sa social media. Iba naman yung kila Father. Kasi kila Father, makikita nyo sila sa lansangan sa dyan sa may Ortigas, sa People Power Monument, dyan sa EDSA Shrine, sa Liwasang Bonifacio, sa Luneta. Dyan po sila nagpupunta. Pero mga kababayan ko, abay eto, ang kagandahan, malaya na daw sila. Hindi nga daw katulad nung panahon ni Digong na, nako, limitado ka lang at nagdidelikado ka pa sa bawat sasabihin mo na mga salita, baka ang mangyari, sabihin na meron kang daladalang droga at bigla ka na lang babarilin nila. Diba? Tama mga kababayan ko? Ganon. Grabe yan. Tuloy. Paghahanap ng mga solusyon sa mga problema. At ito na ang isang solusyon. Ang tunay na mga may sala, kasuhan at ikulong. Kung talagang plunderer si Sara, Sara, kailangan makulong ka. Nakaw! Kita nyo, mga kababayan ko, si Sara, plunderer. Kung ikaw daw ay tunay na may sala, dapat lang na makulong ka. Ano kaya ang feeling ng mga DDS pag si Sara ay nakulong na? Kayo, tingnan nyo, pare na po yung nagsasalita. Pare, eto, ulitin natin mga kababayan ko. Pero wait lang saglit Yon, salamat naman sa pag-aantay. Kasi kanina pa ako, ihing-ihi pakinggan natin si Father, mga kababayan ko pakinggan natin. Duterte, ang liit ng democratic space at pakitid na pakitid. At kung di nawala mga Duterte, nawala na yan. Ito'y dictatorial regime na to. Kita nyo kung hindi daw nawala ang mga Duterte, ay sigurado mga kababayan, nasa dictatorial regime na tayo. Tuloy. Bawal na magsalita, bawal lumabas, bawal mag-organize. Yun naman talaga nangyayari nung panahon ni Digong Subukan nyo magsalita against kay Digong kung hindi ka mamatay bukas. Subukan mong kumontra kay Digong kung hindi ka ikukulong kung ikaw ay politiko. Isa nga lang ang hindi sila umubra. Kay Trillanes lang talaga sila pumalpak ng husto. Hindi nila makaya-kaya yung mama kasi wala silang makita ng kahit na na bakas ng paggawa ng masama ni Trillanes. Di ba? Kaya sila kita nyo, alumpihit ang kulto ni Duterte sa kay Trillanes, mga kababayan. Ngayon may espasyo ulit ng pamamahayag, pangarap at panaginip, paghahanap ng mga solusyon sa mga problema. Kita nyo, ibig sabihin Father sa ngayong panahon na ito ay may espasyo na. Ang alin, mga kababayan ko? Ang paghahanap ng solusyon. At yan po, tinatawag nyo, mga kababayan, na talagang parang gusto niya sabihin na mas maayos ngayon, kaysa nakaraang administrasyon. Tama? At ito na ang isang solusyon. Ang tunay na mga may sala, kasuhan at ikulong. Yan Kung talagang
plunderer si Sara, Ah. Sara, kailangan makulong ka. Oh, kung talagang na plunderer si Sara, kailangan makulong ka. At yun naman ang dapat na mangyari. Na dapat panagutin ang mga may sala, panagutin ang mga taong mga nasa gobyerno na mga tao na matataas ang katungkulan at kilala sa politika. Ang pamilya tulad ng mga Duterte, yung kulto niya. Alam nyo mga kababayan, kung walang mapapanagot na isang Sara Duterte, abay magiging magandang halimbawa sa mga magnanakaw na politiko yan. Sasabihin nila, si Sara Duterte nga, maliwanag na nagnakaw, hindi nga naparusahan kami pa kaya. Di ba? Kaya nga ho yung mga kongresista, tulad nila Eric Yap, Garjola, Pulong Duterte, puro mga magnanakaw pero parang hindi napaparusahan. At lahat ng plunderer sa Senado, alam na natin mga pangalan nila, hindi ko na ulitin. Sabihin mo na, si Villanueva, Chis Escudero, Binay, Jinggoy Estrada, si Bong Revilla, at marami pang iba. Kung talagang plunder kayo, ikulong ang mga senador na plunderer. Dapat nga bitayin na yan sa harap ng revolto ni Jose Rizal, ano? Alam nyo kung ako lang talaga masusunod, naku, oo. Kapag kaya nalitis, napatunayan na may kasalanan, firing squad agad yan. Diba? I-firing squad agad yan, sabay-sabay, lahat. Number 1 dyan, si Martin. Number 2, si Saldico. Nako! Dapat yan, mga kababayan ko, alam nyo, pinaparusahan ng matindi. Oo. Ngayon, mga kababayan ko, si Martin parang gusto pang bumalik. Mga kongresista na plunderer. At ang mga DPWH na kakuntsaba ng mga plunderer politicians, go to jail. Nako, yan na nga. Tama naman, di ba? May mali ba ron? Wala. Tama yun. Ngayon, sang-ayon ba kayo kay Father? Ako, sang-ayon po ako dyan. Na dapat talaga bigyan ng isang ma-inspire yung mga Pilipino sa isang parusa na hindi nila pamamarisan. Paano? Yung bang kapag ka ikaw ay papiring squad, may malaking TV doon. Malaking TV na ilalagay ang pangalan mo. Halimbawa, Martin Romualdez. Ganon, Saldico. Ilalagay ko rin doon, pati yung mga asawa niya ay si ganito. Ang tatay niya at nanay niya ay ganyan. May mga kapatid na ganito. Ilalathala ko lahat. Ang anak ay ganito na si ganyan na nag-aaral sa ganito. Ganun ang parusa. Diba? Ewan ko lang mga kababayan kung meron pang magiging reckless sa pagnanakaw. Kasi yung mga magnanakaw natin politiko ngayon, parang baliwala na lang sa kanila sabi ni Christopher, Cristo, akala mo lang yun na hindi napapansin. Huwag kayo mag-alala. This week, magugulat na lang, nasa pintuan nyo na yung pamasko ko. Akala nyo lang may nag-check noon, may nag-check. Diba? Payag ba kayo ng ganon? Bukod sa firing squad, kailangan isama natin yung buong pamilya para malaman ng sambayanan na ang ginawa mong kasalanan ay damay ang buong pamilya mo rito. Kasi pinakain mo sila ng galing sa nakaw sa pera ng taong bayan. Kaya karapatan ng taong bayan na malaman kung sino-sino ang nagbenepisyo sa perang iyong mga ninanakaw. Tama po ba? O baka sabihin ng iba, ano namang kinalaman ng pamilya? Nilamon nila ng nilamon . Diba?
Lahat ng pinalamon mo no nagnakaw ka sa gobyerno, pinakain mo sa anak mo, pinakain mo sa asawa mo, pinakain mo kung sa kabit mo. Pati kabit, oo, dadamay ko doon. Diba? Damay-damay lahat. Halimbawa, kabit niya si Maharlika. Oh, alam nyo naman yung pangalang, alam nyo naman pangalang Maharlika. Kabitin talaga. Oh, Maharlika. Oo, pati tatay niya, nanay niya. Kaya nga kumabit yan para buhayin din yung pamilya. Oh, di ba? Ewan ko na lang, mga kababayan ko kung meron pang gumawa ng masama, di ba? Tingin ko titigil na ho yung mga yan at baka wala na hong pumasok sa politika. Oh, baka matakot na, ayoko na dyan sa politika. Oo, tama na ako dito. Oo, ang hirap-hirap magsilbi. Tapos pero mga kababayan ko, eto naman ang kagandahan. Kung sakasakali lang tataas ko naman ang sweldo ng mga politiko para hindi na sila magnakaw. Nakuha nyo? Halimbawa ang sweldo ho nila ngayon ay umaabot na buwan-buwan sumisweldo sila ng 300,000. Gagawin kong 500,000 kada buwan. Basta ikay manilbihan ng tama. Tama? Oh, ganun. Di ba? Oo. sabi ni Arnold Lopez, tulog na tayo, Boss Mike. Ikaw ba naman maghapon na sa daan mula kaninang umaga? Bunganga ako ng bunganga. Ay, nako. Dito na tayo sa camera. Dito na nga, tignan nyo Isipin nyo maigi. Isipin nyo maigi sinasabi ko, hindi na magnanakaw yun. Tataas nyo sweldo, 500,000 isang buwan. Basta manalbihan ka ng tama, magtrabaho ka ng tama. Kasi mga kababayan, yung 500, sapat-sapat lang yun. Kaysa nagnanakaw sila nagnanakaw. Biruin nyo yung expose nila, kada break ng kongreso, may tag, 1.5 million, 2 million, grabe, no? Grabe yun. Sa loob ng isang taon, ilang beses may break. Sabihin nyo na apat na beses. Kung tagwa 1.5 yun. Di parang yun na yung sweldo nila. Mawawala na yun. 1.5 kada quarter, merong break. Di parang 500,000 din yon kada buwan. Wala nang mananakaw. Ang gagawin natin, bibigatan natin ng parusa lahat.